Kapag magkasama ang magkaibigang Randy at Arvin, malamang may gagawing kalokohan ang dalawang bata. Nandito na tayo, malapit sa gate ng bahay ng matandang masungit. Teka. Sigurado ka bang wala dyan sa loob ng bakuran si Mang Gusting? Natching na ngatching. Oo, sigurado ako wala nga siya riyan. Saka, may naririnig ka bang umaatching? Di ba wala naman? Oo nga no, wala nga ako naririnig. Kaya nga simulan mo na, ang tagal mo eh. Bumuelo ka na, Arvin. Tiradurin mo na yung bunga ng mangga para makakuha na tayo. Kapag marami tayong makukuha, maipagbibili natin yun. Oo, ito na nga eh. Binabalaan ko na nga tong tirador ko eh. Asintahin mo maigi, Arvin ha. Oo, ito na. Titiradurin ko na. O ito, manood ka. 1, 2, 3, 10. Wow! Tol, ang angas mo! Tinamaan mo yung mangga! O ano, kukunin na ba natin? Papasok na ba tayo sa loob ng bakuran? Isang kumpul yung tinamaan ko. Teka lang. Ako rin. Kailangan may tamaan din ako. Saka, sabay tayo papasok sa loob ng bakuran para kunin yung mga manggang nahulog. Sige na. Inggitero ka talaga. Bilisan mo ha. Baka mamaya dumating na si Mang Gusting na palatsing eh. Oo, eto na nga eh. Titiradurin ko na nga eh. Hayun, tol! Sapul din! Ang galing ko! Ayos! Tinamaan mo rin. Sige, kunin na natin, dali. Dahil ang puno ng mangga ay nasa loob ng bakuran ni Mang Gusting, kaya kailangan nilang umakyat pa sa pader upang makapasok. Pinuntahan ng magkaibigang Arvin at Randy ang lugar na posible nilang daanan papasok sa loob ng compound upang kunin ang mga manggang tinirador nila. Magkasunod na umakyat sa pader ang dalawang bata. Malaya silang nakapasok sa loob. O di ba? Sabi ko sa iyo eh, wala si Mang Gusting dahil nga umalis siya. Oo nga, naniniwala na ako sa'yo. Kunin na natin yung mga mangga, bilisan natin. Naka! Wala pala tayong dalang lalagyan. Sa loob na lang ng t-shirt natin. Ipasok mo sa loob ng short mo yung t-shirt mo para hindi mahulog ang mangga kapag nilagay mo. Wow! Ang husay mo, Tol Arvin ah. Ang talino mo talaga. Naisip mo pa yun? Aba, syempre naman. Anong akala mo sa akin? Gunggong? Kapwa nagtakin ng kanilang suot na t-shirt ang dalawang bata. Sa kanila pinulot isa-isa ang mga prutas at ipinasok sa butas sa may leeg. Tuwang-tuwa ang magkaibigan. Akmang aalis na sila upang bumalik sa pader kung saan sila umakyat at dumaan nang may marinig silang ingay na nagpakaba sa kanila. Kahulyon ng asong tila nagagalit. Naku po, may asong kumakahol. Wala nga si Mang Gusting, kaya lang mukhang pinababantayan niya itong bahay niya sa kanyang alagang aso. Lagot tayo. Mula sa kung saan ay nakita ng dalawang bata ang kumakahol at tumatakbong aso na patungo sa kinaroroonan nila. Kaya ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ni na Randy at Arvin. Tol, anong gagawin natin? Tinatanong pa ba yan? Hindi na kailangan i-memorize yan. Tumakbo na tayo! Kumaripas na ang dalawa patungo sa pader kung saan sila dumaan kanina. Nag-uunahan sila sa pag-akyat. Una namang nakaakyat si Randy at nakasampa sa may bakod kaya hindi siya inabutan ng aso. Kaya lang, si Arvin na dahil sa sobrang kaba at nanginginig ang katawan ay hindi agad nakaakyat sa pader. Kaya inabutan ito ng asong alaga ni Mang Gusting. Agad sinakmal ang nakalawit na puwet ni Arvin. Pasalamat na lang at short lang nito ang nakagat ng aso. Agad namang nahila ni Randy ang braso ng kaibigan. Kaya natulungan niya itong makaakyat sa itaas ng pader. Tol, muntik na ako dun ah. Akala ko makakagat na yung puwet ko. Short mo lang ang nakagat. Ayan nga oh, nasira pa ang puwetan ng short mo. May butas na. Oo nga, hayaan mo na. Siniswerte pa rin ako. Buti, hindi nadamay sa kagat ng aso ang dalawang santol ko. Kung hindi, naku po,
Lagot talaga ako. Kumakahol pa rin ang mga aso dahil nakikita pa rin ng mga ito ang dalawang bata na nasa itas ng pader. Subalit bukod sa mga asong tumatahol, ay nakita rin nila na naroon na rin si Manggusting at galit na galit. Hawak nito ang kanyang latigo na gagamitin sa dalawang pasaway na bata. Kaya napilitang tumalon si Randy at Arvin. Pareho pa silang napasubsob sa lupa nang bumagsak sila. Baliwala sa kanila yon. Ang mahalaga ay makatakbo sila papalayo habang sapu-sapu ng dalawa nilang kamay ang mga mangga na nasa loob ng kanilang suot na t-shirt. Habang tumatakbong papalayo ang dalawang bata, ay dinig na dinig nila ang sigaw ng lalaki. Galit na galit siya sa ginawa ng magkaibigan. Hoy! Mga walang hiya kayo! Bumalik kayo dito! Mga magdanakaw! Mga pesi bata! Mga walang magawa sa buhay! Magsibalik kayo rito para makita nyo ang hinahanap nyo! Ilalahin ko talaga sa katawan nyo ang latigo ko! Walang nagawa ang galit na si Manggusting. Tuloy-tuloy sa pagtakbo ang dalawang bata. Nakarating sila sa kasukalan at doon ay huminto na sa pagtakbo. Pagod na sila na halos kinakapos na ang kanilang paghinga. Grabe, muntik na tayo dun, tol ah. Oo nga eh, buti na lang, pareho tayong mabilis tumakbo, tol. Akala ko wala talaga siya ron. Pero ba't biglang sumulpot si Manggusting? Saan kaya dumaan yun? Baka nagpapahinga lang kanina nang pumasok tayo sa loob ng bakuran niya. Saka, baka ibang tao yung nakita mo na umalis at kamukha lang niya. Siguro nga. O sige, kumain na muna tayo ng hinog na mangga. Napagod at nagutom ako sa pagtakbo natin eh. Oo, tol, tama ka. Mabuti pa nga, kainin na muna natin ang mga to bago tayo umuwi. Inantakan ng magkaibigan ang hinog na manggang naumit nila sa bakuran ni Manggusting. Ang totoo'y matagal nang tumutulo ang kanilang laway kapag nakikita nila ang matataba at malalaking hinog na mangga sa puno. May kadamutan kasi si Manggusting. Ayaw silang bigyan kapag sinusubukan nilang manghingi. Kaya na magkaroon ng pagkakataon ay pinukol nila yon upang makakuha at makatikim. May ilang piraso na lamang ng mangga ang natira pagkatapos nilang kumain. Iuuwi na lang nila yon. Nakainom muna sila ng tubig sa poso dahil nangati ang kanilang lalamunan sa pagkain ng prutas. Dapit hapon na nang dumating si Randy sa kanilang bahay. Nagluluto ng hapunan ang kanyang lola Inga. Nagmano siya at ibinigay ang 2 piraso ng hinog na mangga. Ah, saan naman galing to, apo? Akwan po, hiningi po namin ni Arvin kina Manggusting. Magkasama pala kayo ni Arvin. Opo, Lola. Alam niyo naman po na matalik ko po siyang kaibigan eh. Mabuti at binigyan kayo ni Manggusting. Alam mo na mga napakadamot ng matandang yon. Minsan nga, napapatingin lang ako sa puno ng mangga niya nagagalit na kagad siya. Kahit paano pala may mabuting puso rin ang matandang yon. Kasalukuyang nag-uusap ang maglola nang makarinig sila ng sigaw mula sa labas ng bahay. Boses yon ni Manggusting, galit na sumisigaw. Agad na patingin si Randy sa kanyang lola. Aba, bakit napasugod dito yan? Hindi umimik si Randy. Lumabas ng bahay ang kanyang lola Inga, samantalang nakasunod lamang siya. Abay, sandali lang. Ano bang problema mo, Gusting? Para ka napapatira ng litid sa pagsigaw. Ano ba yon? Ngayon sa magaling mong apo, Aling Inga. Ano bang ginawa ng magaling kong apo? Nagnakaw ng mangga, kasama ang kaibigan niya. Apo, totoo ba sinasabi ng matandang ito? Po? Kuwan po, Lola eh. O ayan, hindi agad makasagot. Kasi nga, nagnakaw sila ng mangga. Tinirador nila ang bunga pagkatapos pumasok sila sa loob ng bakuran ko nang walang pahintulot. Gusting, pagpasensyahan mo na lang at mga bata pa ang mga yan. Gusto mong pagpasensyahan ko ginawa nilang pagdanakaw? Kulungan dapat sa mga batang yan, lalo na dyan sa apo mo. Siguro siya ang promotor ng pagdanakaw
palibasa nasa lahi niya. Hoy, hoy, hoy! At isa pang hoy! Ano nasa lahi ang sinasabi mo, ha? Na magnanakaw kami? Yun ba ang ibig mo sabihin? Ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako. Umayos ka sa sinasabi mo. Baka samain ka sa akin at paduguin ko yung bunganga mo. Ikaw pa talaga may gana magalit. Yung apo mo na nga ang may atraso dahil nagnanakaw siya. Pabihira ka namang Gusting. Ilang peraso lang naman ng bangga. May pinagpuputok pa ng butsi mo. Akala mo na walang ka ng malaking kayamanan. Maliit man o malaki, pag nanakaw pa rin ang ginawa ng apo mo. Kaya ang dapat dyan, ipinakukulog. Di pakulog mo. Saka wag ka na magbalinis, Gusting. Sana nananalamin ka muna bago ka umastang naglilinis-linisan. Alam ko, ang likaw na bituka mo. Kamkamero ka. Anong kamkamerong sinasabi mo? Iyang lupang kinatatayuan ng bahay mo. Pati yung kinaroroonan ng puno ng mangga. Kinamkam mo lang yan sa kamag-anak mo. Kinakot mo. Tapos pinatituluhan mo para maging sayo, hindi ba? Magdahan-dahan ka sa mga pagbibintang mo, Aling Inga. Baka pati ikaw, ipakulong ko rin dahil sa pambibintang mo at paninirang puri. Hindi ako natatakot sa'yo. Kung gusto mo, samahan pa kita sa pulis. Ikaw na matanda ka. May araw ka rin. Buiset! Huwag ka na babalik dito kahit kailan. Huminto na si Mang Gusting at tumalikod dito. Alam kasi niya na hindi basta magpapaawat at magpapatalo si Lola Inga. Isa pa, kilalang kilala rin nila ang isa't isa, pati ang mga isyu sa kani-kanilang buhay. Nang makalayo na si Mang Gusting, ay hinila ni Lola Inga ang apo papasok sa bahay. Pagkapasok sa loob, ay pinagalitan nito si Randy. Nakita mo na ang ginawa mo. Pabihira ka. Sinugod tayo ni Gusting at galit na galit. Dahil yun sa kalokohan mong bata ka. Pasensya na po kayo, Lola Inga. Hindi na po mauulit. Talagang hindi na dapat maulit. Pati ako napapaaway nang dahil sa ginagawa mong katarantaduhan. Sorry na po talaga, Lola. Huwag na po kayo magalit sa akin. Hay nako. May magagawa pa ba ako? Kahit paulit-ulit pa kitang pagalitan, hindi na maibabalik ang nangyari na. Sinugod na tayo rito ni Gusting. Ayoko na mauulit pa yung ginawa niyo ni Arvin, ha? Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Lola. Pero Lola, paano po yun? Sabi po ni Mang Gusting ipapupulis niya po ako, tapos ipakukulong po tayo. Ay naku, wag ka nagpapaliwala sa matandang siraulong yon. Nananakot lang yon. Hindi niya yung kayang gawin. Dahil sa man, maraming kalokohang ginawa. Takot ding mahalukay ang mga kabalastugan niya. Dalawa na lamang na magkasama sa buhay, sina Lola Inga at ang apong si Randy. Balo na ang matandang babae, samantalang ang bata ay ulila na sa mga magulang. Ang tanging alam lang ng bata ay umalis ang kanyang ama at hindi na siya binalikan. Samantalang ang kanyang ina ay namatay ng dahil sa sakit. Nag-iisang anak ni Lola Inga ang ama ni Randy na si Berting, kaya masakit din sa kanya na hindi na ito nagbalik pa. Nasa edad na 4 na taon pa lang ang bata nang tuwirang si Lola Inga na ang mag-alaga kay Randy. Naging mahirap yon sa kanya, subalit dahil sa pagmamahal niya sa apo ay tiniis niya ang lahat. Hindi siya nagkulang ng paalala at pangaral sa apo habang lumalaki, sapagkat ang nais niya ay lumaki ito ng isang mabuting tao. Yun nga lang, sadya na talagang natural na sa isang bata ang pagiging pasaway at makulit. Minsan ay nakakalimot sa mga pinapangaral sa kanya, katulad na lang ng ginawa ni Randy, na nirador ng mangga ni Mang Gusting at kinuha ang bunga nang walang paalam. Nang muling magkita ang dalawang bata, ay nag-usap sila tungkol sa mga nangyari, lalo na ang pagsugod ni Mang Gusting. Talaga, Arvin? Nagpunta rin sa inyo si Mang Gusting na palahatsing? Oo, tol. Nagpunta talaga sa amin. Paano yun? E di, inaway din niya ang tatay at nanay mo.
Hindi. Teka, bakit ganun? Nagpunta siya sa bahay namin. Inaway niyang Lola Inga ko. Ano ka ba? Hindi niya kayang awayin ng itay at inay ko, no? Bakit nga? Siyempre, wala doon ang mga magulang ko na nagpunta siya eh. Kaya sinong aawayin niya? Tapos nagtago ko. Hindi ako lumabas ng bahay kahit naririnig ko yung pagtawag niya sa akin. Sayang. Alin ang sayang, Randy? Dapat pala ganun din ang ginawa namin ng lola ko. Di na lang sana namin pinansin. Di sana, hindi niya kami inaway. Hayaan na lang natin ang manggusting na yun. Siguro, ipinaglihi talaga yun sa sama ng loob. Kaya ganun ang ugali. Ganun ba yun kapag masungit ang isang tao? Ewan ko, hindi ko rin alam. Narinig ko lang sa mga matatanda yun eh. Tapos ginaya ko. Pero alam mo, Arvin, siguro may mahigpit na dahilan kung bakit masungit yung manggusting na yun. Baka iniwan ng dating girlfriend niya. Kaya ganun ang ugali. Ay nako, hayaan na nga natin siya kung masungit siya. Siguro, wag na rin tayong pumunta sa may bakuran nila. Baka kasi kapag nakita niya tayo kung anong gawin niya sa atin eh. Luma na at may kalakihan ang bahay ni Manggusting. Ang bintana ng bahay ay malalaki, subalit lagi itong nakasara. May disenyo pa ng kapis ang pansara ng mga bintana na katulad ng mga bahay nung unang panahon ng Kastila. Nag-iisa na sa buhay si Manggusting. May nagsasabi na hindi raw naman dati ganun ang ugali niya. Subalit bigla na lamang itong nagbago. Bukod sa puno ng mangga, ay may iba pang puno ng prutas na nakatanim sa paligid ng bakuran ng matandang lalaki. Ang mga bunga nun, ang isa sa kanyang pinagkakakitaan. Madalas ay madilim ang loob ng bahay ni Manggusting dahil hindi niya gaanong binubuksan ang mga ilaw, kundi sapat na sa kanya ang maliit na isang ilaw. Nung mga sandaling yon ay malapit na ring gumabi. Nagsisimula ng lumabas ang bilog na buwan. Nasa harap ng nakabukas na bintana ang lalaki. Nakaluhod at nakayuko ang kanyang ulo. Nasa harap niya ang magkasalikop na mga palad habang gumagalaw ang labi. Umuusal ng isang uri ng dasal ang lalaki. Unti-unting nagbago ang kabuuang anyo nito. Nangulubot ang muka at nagkaroon ng matutulis na tenga. Ang mga kuko sa kamay at paa ay nagkaroon ng tulis na kagaya ng sa paniki. Kumapal ang balahibo sa buong katawan at matitigas yun. Humaba ang nguso na may matutulis na pangil. Umatungal ito na nakatingala. Tumutulo pa ang malagkit na laway. Isang mabangis na aswang ang kabuuan ng itsura ngayon ni Manggusting. Sa lahat ng ayaw ko ay ginugulo ang aking katahimikan at pinakikialaman ng mga pag-aari ko. Kaya ang sino mang makialam, matitikman ang aking galit. Mula sa pagkakaluhod ay tumayo na si Manggusting na nasa anyo ng isang nakakakilabot na aswang. Kurkur ang tawag doon. Lumundag palabas ng bintana ang halimaw at tumakbong papalayo patungo sa kadiliman. Samantala, mahimbing na natutulog ang maglolang Inga at Randy, kapwa na pabalikwas mula sa pagkakahiga dahil sa pagkagulat. Lola, ano po yun? Para nagkaroon ng malakas na lindol. Oo nga, Lola Inga, pero parang saglit lang, tapos biglang nawala. Muli ay yumanig ang bahay. Napayakap si Randy sa kanyang lola. Nagulat siya sa malakas na pag-alog ng kanilang bahay, samantalang pinakikiramdaman ni Lola Inga ang mga nangyayari. Lindol nga ba yun, Lola? Hindi, Apo. Hindi yun lindol. May umuga sa bahay natin. Po? Inuga po ang bahay natin? Oo, malamang. Nilalang mula sa dilim. Isang malakas na halimaw. Isang uri ng aswang. Ibig sabihin, inaaswang po tayo, Lola? Oo, Apo. Dumito ka lang. O Lola, ba't po tumayo kayo? Lola Inga, saan po kayo pupunta?
Titignan ko lang ang aswang. Lola, wag na po! Huwag kang mag-alala po. Walang masamang mangyayari sa akin. Diyan ka lang. Hintayin mo ako dyan. Mula sa ilalim ng kamangyari sa kawayan ay may hinilang nakalagay sa isang sako si Lola Inga. Nakatingin lang sa kanya si Randy. Kinalag ni Lola Inga ang tali sa sako at mula doon ay inilabas niya ang isang lumang samurai kasama ang isang kwintas na inilabas niya mula sa loob ng sako. Lola, ano pong gagawin niyo dyan sa samurai? Gagamitin ko ito laban sa aswang na ibig manggulo sa atin. Sigurado po kayo, Lola? Oo, Apo. Hindi pa ganun kahina at kalampang lola mo. Magtiwala ka sa akin. Kaya ko pang harapin ang aswang na yan. Hubad talaga siya sa akin. Walang nagawa si Randy. Isa pa, kahit may edad na ang kanyang lola, ay malakas pa rin ito kumpara sa ibang matanda sa lugar nila. Lumabas ng bahay si Lola Inga, hawak ang samurai. Nakita niya sa labas na nakahawak pa sa haligi ng kanilang bahay ang aswang na korkor na si Manggusting. Hoy! Ikaw na halimaw ka! Kung may galit ka ako, harapin mo! Huwag mong pagdiskitahan niyang haligi ng bahay namin! Nananakot ka pa! Bumitaw sa pagkakahawak sa haligi ng bahay ang aswang. Suminghot-singhot pa ito ng hangin bago tuluyang tumingin kay Lola Inga. Akala mo yata'y natatakot ako. Nagkakamali kang aswang ka. Hindi mo ako basta-basta matatakot. Sige, lumapit ka sa akin. Subukan mo lang. Lapit! Lumapit ka! Umatungal ang aswang. Nakita niya na buo ang loob at may angking katapangan ang babaeng kanyang kaharap. Kilala ko ang estilo niyong mga aswang. Dinadaan niyo lang sa laki at kapangitan, pero alam kong may karawagan din kayo. Kaya kung talaga matapang ka, lumapit ka rito. Pormahan mo. Para mabalatan kita ng buhay gamit itong samurai ko. Bakas sa aswang nakaharap ni Lola Inga ang pagkabahala. Tila nagdadalawang isip dahil sa talas ng samurai na hawak ng matandang babae. Subalit kailangang ipakita ng aswang ang katapangan niya. Para sa kanya, hindi ang katulad ng isang matandang gaya ni Lola Inga ang magpapaatras sa kanya. Umatungal ng malakas ang aswang na kurkur. Mula sa ilong ay nagbuga pa ito ng tila usok. Ang isang paa ay ikinahig pa sa lupa at saka dinaluhong niya ang lola ni Randy. Hindi ako natatakot sa'yo! Pangit na halimaw! Saglit na iwinasiwas ni Lola Inga ang hawak niyang samurai at saka itinutok yun pa sa lubong sa halimaw na sumugod palapit sa kanya. Dahil sa bilis ng pagsugod ng aswang ay bumaon ang samurai sa katawan nito. Subalit hindi doon nagtapos ang paghaharap nila. Nanlaban ng aswang kahit nakabaon na sa katawan nito ang matulis na samurai. Nahagilap ng halimaw ang buhok ng matandang babae at mahigpit yung hinawakan. Mula sa may pinto ng bahay ay nakasilip naman ang batang si Randy. Nakita niya na nalalagay na sa panganib ang kanyang Lola Inga, kaya napilitan siyang lumabas. Hoy! Pangit na aswang! Bitiwan mo ang lola ko! Halimaw ka! Patuloy sa pag-atungal ang aswang, nanggigigil at galit na galit ito dahil nasasaktan sanhi ng pagkabaon ng samurai sa kanyang katawan habang tumutulo ang dugo na may malansang amoy. Andi Apo! Umalis ka na rito! Lumayo ka at baka mapahamak ka, Apo! Pero Lola, hindi ko po kayo maaaring pabayaan. Baka po kung mapano kayo. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo akong alalahanin. Kaya ko ito, Apo. Pero nahihirapan na po kayo, Lola Inga. Tutulungan ko po kayo, Lola. Hindi po ako natatakot sa pangit na aswang na yan. Iligtas mo na lamang ang sarili mo, Apo. Huwag na matigas ang ulo mo. Akala ko po ba kaya niyo, Lola? Oo nga. Kaya lamang ang kwintas na kinuha ko sa sako nakalimutan ko. Naiwan ko sa loob ng kwarto. Pagkarinig ni Randy sa sinabi ng kanyang Lola Inga, ay nagmamadaling tumakbo ang bata at pumasok sa loob ng bahay. Dumiretso ito sa loob ng kwarto
agad niyang nakita ang kwintas na naroon sa loob ng kwarto at katabi ng sako. Nagmamadaling dinampot yun ni Randy at saka muling lumabas upang bumalik sa kinaroroonan ng kanyang lola at ng halimaw. Lola Inga, dala ko na po ang kwintas! Randy, ihagis mo sa akin! Dalian mo, apo! Inihagis yun ni Randy sa kanyang lola. Muntik na itong hindi masalo, subalit sumabit ang kwintas sa isang daliri ng matanda. Kaya agad niyang ikinuyom ang kanyang palad upang hindi ito mahulog. Sa pagkakahawak ni Lola Inga sa kwintas ay may pagbabago agad na naramdaman ang matandang babae. May kakaibang lakas na agad na naramdaman si Lola Inga at gumapang yun sa kabuuan ng kanyang katawan. Dahil sa pangyayaring yun ay agad na kumilos si Lola Inga. Hinugot niya ang pagkakabaon ng samurai sa katawan ng halimaw. Hindi naman nakontento si Randy na pinanood lamang ang mga nangyayari. Dumakot siya ng buhangin gamit ang dalawang kamay. Saka yun isinaboy sa aswang. Nalagyan ng buhangin ang malaking mata ng aswang. Dahil doon ay nahirapan itong makakita na tila nangangapa. Sinamantala naman yun ni Lola Inga upang minsan pa'y ibaon sa katawan ng aswang ang matalim at mahaba niyang samurai. Ngunit nagawang iwasan yun ng halimaw na tila nakaramdam na ng takot dahil sa pagkakaroon ng kakaibang lakas ni Lola Inga. Kaya kahit na hirap idilat ang mga mata at di alam ang pupuntahan, ay tumakbong papalayo ang aswang at nawala ito sa kadiliman. Lola, wala na po! Naduwag po yung aswang! Tumakbo na po siya! Sabi ko na sa iyo kaya ko siya! He can fit! Buti na lang po pala, Lola, na ibigay ko po sa inyo ang kwintas. Oo nga, apo. Dahil may taglay na pambihirang katangian ang kwintas na ito. Wow! Ang gara po pala ng kwintas na yan, Lola Inga. Yung aswang na umatake sa atin kanina, may kutob akong kilala ko siya. Talaga po, Lola Inga? Kung ganun, sino po siya? Sino po yung aswang na yun? Ang hinala ko, si Gusting. Hindi ako maaaring magkamali. Siya ang aswang na umatake sa atin. Nakauwi na ng kanyang bahay si Mang Gusting. Galit na galit ito dahil sa mga nangyari. Masamang-masama ang loob habang hinuhugasan ng maligamgam na tubig ang kanyang sugat sa dibdib, maging ang mata na napuno ng buhangin. Walang hiyang matanda yun. Muntik na ako mapuruan ng kanyang samurai. Hindi pala siya pangkaraniwan dahil yun sa kwintas na meron siya. Pero hindi pa kami tapos ni Aling Inga. Magkakaroon din ako ng pagkakataon para makaganti sa kanya. Pati na sa pasaway niyang apo na magnanakaw ng mangga. Samantala, nang magkita naman ang magkaibigang Arvin at Randy, ay ibinida ni Randy ang naging engkwentro nila ng kanyang Lola Inga sa aswang. May kasama pa yung aksyon habang ikinikwento yon ni Randy. Wow! Hanip! Ang galing niyo pala, Randy, no? Saka, napakatapang ng lola ko. Nako, dapat pala mag-iingat din kami. Baka sa susunod, sa bahay na namin siya umatake. Baka hindi na, Arvin. Sigurado ako madadalaan na yun dahil sa ginawa sa kanya ni Lola Inga. Saka, alam mo ba kung sino yung aswang? Ibig mo sabihin, nakilala ng lola mo? Oo, Arvin. At sabi niya, malamang daw si Mang Gusting yung aswang na yun. Anak nang, sabi ko niya nga ba eh. Bakit? Alam mo bang siya ang aswang? Naisip ko na rin kasi yun na may sikreto si Mang Gusting. Kaya mas gusto niya ay lagi siyang nag-iisa. Tapos yung bahay niya laging walang tao at ang dilim-dilim. Naku po, dapat talagang mag-ingat tayo sa kanya. Delikado siya. Siguro kaya umatake si Mang Gusting ay dahil sa pagnanakaw natin ng mangga. Hindi niya matanggap na nanakawan natin siya. Pwedeng ganun nga. O kaya talagang natural na sa mga aswang yung maggasik ng lagim at tumanap ng magiging biktima. Hindi ba, Randy?
Ipinaalam din ni Arvin sa kanyang lolo Teroy ang tungkol sa pag-atake ng aswang sa bahay ng kaibigan. Yang nga kabilin-bilinan ko sa iyo, Apo. Huwag kang magiging pasaway at matigas ang ulo. Mabuti na lamang at walang masamang nangyari kay Inga at Randy. Oo nga po, Lolo eh. Nakaligtas pa rin po sila sa pag-atake ng aswang. Salamat po sa Diyos. Kaya nga, doble ingat ang dapat nating gawin. Dahil ang masasamang nilalang ay nariyan lang at naglipa na sa kung saan. Tama po kayo, Lolo Teroy. Lalo na't narito sa baryo natin ang isa sa mga aswang. Oo, Apo. Matagal ko na rin pinagdududahan ng pagkatao ni Gusting. At tama nga pala ang aking kutob. Dapat po siya mawala rito sa baryo natin, Lolo Teroy. Mahirap siyang basta mapaalis dito. Lalo na't dito na tinubuan ng ugat si Gusting. At isa pa, wala rin tayong pinanghahawakang matibay na ebidensya tungkol sa pagiging aswang niya. Walang makapagpapatunay. Kung sa bagay po, kasi puro sabi-sabi lang yun eh. Wala namang nakakakita pa ng pagbabago niya bilang isang mapanganib na aswang. Pero ang totoo, Apo, hindi dating masama ang ugali ni Gusting. Palakaibigan ng taong yun. Bakit po naging masungit po siya? Wala ring makapagsabi sa tunay na dahilan. Ang totoo ay kaibigan ni Gusting ang tatay ng kaibigan mo. Ano po? Kaibigan po ni Mang Gusting ang tatay ni Randy? Tama ka, Apo. At hilig nila ang laging pumunta sa gubat upang doon ay mangaso. Ibig sabihin, nanguhuli po sila ng sabay ng hayop sa gubat? Ganun na nga, Apo. Pero teka po, Lolo Teroy. Parang hindi yata alam ni Randy ang mga sinasabi niyo ah. Abay, malay ko. Wala po kasi siyang sinasabi tungkol sa akin na ganyang kwento. Ano bang kwento ang alam niya tungkol sa kanyang tatay? Ang sabi po niya sa akin, iniwan po sila ng kanyang tatay. Umalis po para magtrabaho tapos hindi na po bumalik. Kung ganon, nagsinungaling sa kanya ang kanyang lola Inga. Hala, bakit ginawa yun ng kanyang lola? Itinago pala niya kay Randy ang katotohanan. Maigpit siguro siyang dahilan, kaya niya nagawa yun. Pero Lo, kung hindi po totoong iniwan si Randy ng kanyang tatay, nasan po siya? Nawala sa gubat. Magkasama sila ni Gusting nang magtungo sa gubat para maghunting ng mga ligaw na hayop na uhulihin at ipagbibili. Dahil ang sabi ay matatagpuan din sa gubat ang kakaibang hayop na magbibigay ng malaking swerte. Anong hayop po yun, Lolo Teroy? Isang kakaibang uri ng usa. Usa na may ginintuan sungay na kapag ito'y nahuli ay may pagbibili sa napakalaking halaga. Hinanap yun ng magkaibigang Gusting at Berting na tatay ni Randy. Dahil nga may malubang sakit ang nanay ni Randy noon at ang kaibigan mo ay 1 taong gulang pa lamang. Pagkatapos, ano po nangyari, Lolo? Nahuli po ba nila yung usang may gintong sungay? Sa kasamaang palad, hindi. At ang tanging nakabalik ay si Gusting. Tulala at tila wala nang nakikilala nang umuwi siya mula sa gubat. Ang tatay po ni Randy na si Mang Berting, ano po nangyari sa kanya? Walang nakaalam kung anong nangyari dahil wala ring sinabi si Gusting. Hindi siya makausap na maayos. Ang nagpasalin-salin na kwento ay nawala sa gubat ang tatay ni Randy. Nawala? Baka po pinatay na mabangis na hayop. Kung pinatay, sana merong nakitang bangkay ang mga humanap sa kanya o kahit damit na merong dugo. Pero walang nakitang anuman. Walang bakas. Kaya ang sabi, nawala siya sa gubat at posibleng merong kumuha sa kanya. Kumuha po? Sino naman? Mga engkantado. Hala,
Di po ba may kapangyarihan po mga engkantado? Yun ay base sa kwento-kwento lamang. Pero wala pa rin makapagsasabi kung anong tunay na nangyari sa tatay ni Randy. Lo, ang dami niyo pong alam tungkol sa mga yun ah. Pero si Randy po, hindi niya po alam lahat yun. Baka hindi pa lang naikikwento ng kanyang lola. Dahil nga bata pa si Randy at hindi pa siya nagtatanong. Kung ganon, bakit niyo po sinabi sa akin yan, Lolo Teroy? Sa tingin ko kasi ay dapat mo nang malaman na po. Lalo na't kaibigang matalik mo si Randy. Okay lang po bang sabihin ko po sa kanya yon? Wala naman akong nakikitang masama ron. Dahil kwento yan ng tatay niya. Bagay na kailangan niyang malaman. Ang sumunod na araw na nagkita ang magkaibigan ay hindi na napigilan pa ni Arvin na sabihin kay Randy ang mga ikinuwento sa kanya ng kanyang lolo Teroy. Kaya kung ano ang sinabi sa kanya ng kanyang lolo ay yun din ang ipinaalam ni Randy sa kaibigan. Bagay na hindi naman kagad pinaniwalaan. Ano bang sinasabi mo, Arvin? Gumagawa ka lang yata ng story eh. Hindi ka naman writer ah. Tol, hindi nga ako writer. Kaya hindi invento ang sinasabi ko sa'yo. Ano ka ba? Eh kasi naman, hindi ka panipaniwala eh. Paano mo nasabing hindi ka panipaniwala, Aber? Kasi nga, hindi ganyan ang sinabi sa akin ni Lola Inga. Yun nga, Tol. Itinago sa'yo ng Lola Inga mo ang katotohanan. Nagkakamali ka, hindi ganyan ang lola ko. Lagi niyang sinasabi sa akin yung totoo. Kasi nga, hindi naman siya sinungaling eh. Ibig mong sabihin, yung lolo ko na nagkwento sa akin na sinungaling, ganun ba? Oy tol, wala akong sinasabing ganyan ha. Ikaw ang nagsabi niyan. O sige, ganito na lang. Kung tanungin mo kaya ang Lola Inga mo, baka kasi ayaw nilang ipaalam sa'yo ang totoo. Natahimik si Randy. Alam niyang may katwiran ang kaibigan niya. Kaya lang, pag uwi sa bahay, ay hindi yun magawang itanong ni Randy sa kanyang lola. Nagdadalawang isip siya. Iniisip din niya na baka magalit lamang ang kanyang lola. Subalit ang mga sinabi ni Arvin kay Randy ay hindi na maalis-alis sa isip ng bata. Dala-dala niya yun hanggang sa kanyang pagtulog na minsan ay napanaginipan pa niya. Itay! 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 Biglang napabangon si Randy. Nagmamadali namang lumapit si Lola Inga sa apo na kagigising lamang. Nagulat siya sa biglang pagsigaw ng apo. Aba, ano nangyari, apo? Nananaginip ka ba? Opo, Lola Inga. Nananaginip po ko. Tinawag mo yung Itay. Siya bang napanaginipan mo? Opo, Lola. Nakita ko po kasi siya sa panaginip ko. Kaya lang iniwan niya po ko. Bigla po siyang umalis. Diba, yun naman na sinabi ko sa'yo, na umalis ang tatay mo at hindi na nagbalik pa. Kaya ka lalong lumubha ang karamdaman ng inay mo hanggang sa namatay siya sa sakit. Kaya lang po, Lola. Sa panaginip ko po, bakit ganun? Humihingi po siya sa akin ng tulong. Parang nahihirapan po siya dahil parang nakakulong po. Ay nako, ano ka ba naman, apo? Panaginip lang yon. Kadalasan ng panaginip ay walang katotohanan. Lola, saan po ba talaga nagpunta ang tatay ko? Apo, sabi ko nga sa'yo, iniwan ka niya. Kayo ng inay mo nung sanggol ka pa lamang. Akala ko ba'y malinaw na sa'yo tungkol sa bagay na yon? Dahil nasabi ko na sa'yo, di ba? Paulit-ulit na lang ba? Opo, Lola Inga. Pero, bakit ngayon ay parang nagdududa ka? Parang may iba kang gustong paniwalaan. Wala po. Wala po, Lola. Teka ka, Randy. May iba ka pa bang nalalaman? May nagsabi ba sa'yo? Wala po, Lola Inga. Basta na lamang po na pumasok po sa isip ko. Randy, ako ang lola mo. Kaya sa akin ka dapat nakikinig at naniniwala, ha? Sana naman
ay maintindihan mo yon. Dahil sa ngayon ay marami nang gumagawa ng kung ano-anong kwento na walang katotohanan. Nagpapakalat sila ng fake news na kapag pinaniwalaan mo, ay tiyak na ililigaw ka. Natahimik na lamang si Randy. Ayaw na niyang makipagtalo pa sa kanyang Lola Inga. Kaya nga lang, yung mga sinabi sa kanya ng kaibigan niyang si Arvin ay dapat niyang matiyak at malaman kung may katotohanan ba. Pero sa paanong paraan at sino ang magpapatunay? Dahil patuloy na lumiligalig at gumugulo sa isip ni Randy ang tungkol sa kwento na yon, kaya madalas ay hindi siya mapalagay. Tila may nagtutulak upang alamin ang totoo. Kaya may nabuong pa siya ang bata, bagamat hinding-hindi yun maiibigan ng kanyang Lola Inga. Nang sumunod na araw ay may pinuntahan ang lola ni Randy. Lumabas siya ng bahay upang gawin ang kanyang naisip na plano. Habang naglalakad siya, ay nakita siya ng kaibigang si Arvin. Tol! Tol, saan ang punta mo? Saka, bakit meron kang dalang bag? Diyan lang, sa tabi-tabi. Diyan lang? Tapos may bag ka? Ilang araw ka bang mawawala? Saglit lang. Kung sumama kaya ako sa'yo, Hindi na tol, wag na. Maiistorbo ka pa eh. nag-aalala naman ako sa'yo. Pero teka, sabihin mo na kasi sa'kin. Di ba? Magkaibigan naman tayo. Saan ka ba talaga pupunta? Sa gubat, tol. Ano ka mo? Sa gubat? Seryoso ka, tol? Doon ka pupunta? Oo nga, ang kulit mo naman eh. Eh, anong gagawin mo ron? Di ba? Ikaw na rin na nagsabi na dun nawala sa gubat ang itay ko. Kaya pupunta ako dun para hanapin siya. Huwag na lang, Randy. Baka delikado yun. At kung ano pa mangyari sa'yo, saka matagal ng panahon yun eh. Idala akong tirador dito, Arvin. Ito ang gagamitin ko sa mga hayop na pwedeng umatake sa akin. Di ba? Asentado naman ako sa paninirador. Sisiw na sisiw sa akin yung mangga ni Manggusting, di ba? Tinamaan ko kagad. Kahit na, manggilang yun eh. Hindi naman lumalaban yun eh. Iba pa rin yung mga makakasagupa mong hayop doon sa gubat. Basta. Pupunta pa rin ako doon, Arvin. Kasi nga, baka makita ko doon ang itay ko. At doon siya nakatira. Walang nagawa si Arvin na pigilan ang kaibigan. Alam niya kung gaano kasabik si Randy na makita at makasama ang kanyang ama. Wala namang kasing sinabi ang lola niya na patay na ang kanyang tatay, kung hindi lang ito nagbalik nang umalis. Pagamat walang tiyak na pupuntahan sa gubat si Randy, ay naglakas loob ang bata upang gawin ang kanyang pakay. Ilang oras din ang kanyang nilakbay bago nakarating doon. Siguro, nasa gitna na ako ng gubat. Mga huni na lang ng iba't ibang ibon ang naririnig ko eh. Saka, malamig na tong lugar dahil napakaraming puno ang narito. Nakaramdam ng gutom ang bata. Tumunog ang kanyang tiyan. Buti na lamang may baon akong tinapay at tubig. Kakainin ko na lang muna to bago ko magpatuloy sa paglalakad ko. Nang makakain ay muling naglakad si Randy. Nakarinig siya ng ungol na tila mula sa kung anong hayop. Nagkubli ang bata at kitang-kita niya ang paghahabulan ng dalawang baboy ramo. Ang mga hayop na yun siguro ang hinuhuli ng itay ko kapag nagpupunta siya rito sa gubat. Sana may makita akong kubo dito. Ibig sabihin nun, merong nakatira. Kaya pwede ako magtanong. Samantala, nang makauwi si Lola Inga mula sa pinuntahan niya, ay hindi niya dinatnan si Randy sa kanilang bahay. Inisip na lang na matanda na siguro'y nakipaglaro lamang ang kanyang apo. Kaya lang, umabot na ang dilim at gumabi na, ay wala pa rin si Randy. Doon na nag-umpisang mabahala at mag-alala si Lola Inga. Lumabas na siya ng bahay at ipinagtanong ang apo. Kaya lamang, wala isa man ang nakaalam kung nasaan ang bata. Kaya pinuntahan na niya ang bahay ni na Arvin. Sa una ay nag-aatubili pa ang bata na sabihin kay Lola Inga
ang ginawa ng kanyang kaibigan. Arvin, iho, huwag mo sanang pagtakpan ng kaibigan mo. Alam kong nasabi niya sa'yo kung saan siya pupunta. Kuwan po kasi. Ano po kasi, Lola Inga eh. Nakikiusap ako sa'yo, Arvin. Saan nagpunta si Randy? Sobra na akong nag-aalala para sa kanya. Lola Inga, kasi po, nakasalubong ko po siya. Tapos nung tanungin ko po, ang sabi po niya, pupunta daw po siya sa gubat. Ano ka mo? Nagpunta siya sa gubat? Opo, yun po sabi niya sa akin nang makita ko po siya. Abay, anong gagawin niya roon? Diyos kong bata yon, gabi na wala pa siya. Paano na doon ang apo ko? Sabi ko nga po sa kanya, wag na po siyang tumuloy eh. Kaya lang po, mapilit po si Randy eh. Anong gagawin naman ng batang yon sa gubat? Pambihira ka naman, Randy. Hahanapin daw po niya ang tatay niya doon. Natahimik at natulala si Lola Inga sa sinabi ni Arvin, sapagkat hindi niya inaasahan ang ganung bagay dahil wala naman siyang sinasabing anuman tungkol sa gubat. Samantala, ipinagpaliban na ni Randy ang magpatuloy sa paglalakad sa pusod ng gubat. Nagpaikot-ikot na siya sa loob nun, kaya lamang wala siyang makita na anumang kubo. Inabot na siya roon ng gabi. Hindi niya na kayang bumaba pa ng gubat dahil madilim na. Puno ng kaba at takot ang dibdib ng bata, pero wala siyang magagawa kundi ang magpalipas ng gabi sa lugar na yon. Sa ilalim ng malaking puno, doon gumawa ng matutulugan si Randy. May dala siyang flashlight na ginamit niya upang makakilos siya sa madilim na gubat. Ginaya niya ang mga napapanood niya sa TV kung paano siya makakagawa ng pansamantala niyang matutulugan. Mga tuyong dahon ang kinuha niya upang maging latag. Magdamag na hindi nakatulog si Lola Inga dahil sa pag-aalala sa kanyang apo. Kinabukasan ay naghahanda siya para sundan ng apo sa gubat nang may kumatok sa pinto. Napakunot noon na lumapit ang matanda at binuksan ang pinto ng bahay. Si Randy yun, na basang-basa dahil sa ulan. Giniginaw at makikita sa muka ang matinding pagod. Hindi napigilan ng matandang babae ang makaramdam ng galit. Nang hibabaw ang inis niya sa apo, kaya hinatak niya yon papasok ng bahay. Randy, abay halika ka rito. Buisit kang bata ka. Napakatigas ng ulo mo. Umaalis ka na hindi man lang nagpapaalam. Sobra ka na. Sunod-sunod ang naging pagpalo ni Lola Inga kay Randy gamit ang kanyang tsinelas. Napapahiyaw ang bata sa sakit kapag dumadampi ang tsinelas sa kanyang puwetan at hita. Aray! Tama na po, Lola! Tama na po! Nasasaktan na po ako! Masakit na po, Lola! Talaga masasaktan ka dahil hindi ka marunong makinig. Matigas ang ulo mo. Sorry na po, Lola! Sorry na po! Patawad po! Lentek ka. Ano kung may masamang mangyari sa'yo sa gubat? Paano kung hindi ka na rin nakauwi? Sobra mo akong pinag-alala. Sorry na po, Lola! Sorry na po! Huminto na sa pamamalo si Lola Inga sa kanyang apo. Mabigat din sa loob niya nasaktan ng bata. Naghihirap ang kalooban niya kapag nakikitang umiiyak si Randy. Kaya lang, nang dahil sa galit at pag-aalala, ay hindi niya na napigilan pa ang kanyang sarili. Pero ang ipinagpapasalamat niya, nakauwi pa rin ng ligtas ang kanyang apo. Pagkatapos paluin at pagalitan ni Lola Inga ang apo, ay inasikaso niya rin naman ito upang makapaglinis ng katawan at makapagpalit ng damit. Hindi naman siya galit ng tuwiran sa apo, kundi ang ikinakasama lang ng loob niya ay ang ginawa nitong pagsuway sa kanya, ang pag-alis ng walang paalam. Dahil alam niyang gutom ang bata, kaya naghanda siya ng makakain. Ipinagluto niya ng paboritong beef noodles at pritong hotdog ang bata. Yun ang pinakamadaling lutuin, kaya yun ang kanyang inihanda. Tahimik namang kinain ni Randy ang inihanda ng kanyang lola. Pagod siya at gutom, kaya kailangan malamnan ang kanyang tiyan. Inayos din ng matanda
ang tutulugan ng apo. Nasaktan man ni Lola Inga si Randy, subalit naroon pa rin sa puso ng matanda ang pag-aalala at pagmamahal sa bata. Magdamag na nag-isip at hindi nakatulog si Lola Inga. Nang gabi rin yun ay may nabuo siyang pasya. Kinabukasan, alam niya na nakapagpahinga na ang bata. Handa na siyang usisain ito tungkol sa ginawa. Kalmado na rin ang nararamdamang inis na matanda sa kanyang apo. Kaya alam niyang makakapag-usap sila ng maayos. Galit ka ba sa akin, Randy apo? Hindi po, Lola. Alam ko pong mali naman po ang ginawa ko. Tama ka. At hindi mo dapat ginawa yon at hindi na dapat maulit. Opo. Pero Lola, gusto ko lang po kasi talagang malaman kung naroon nga ba sa gubat ang itay ko. Teka, sino ba kasi nagsabi sa'yo ng kalokohang yan? Lola Inga, hindi ko po pwedeng sabihin eh. Jack, magagalit po kayo sa kanya. Ano po ba talaga ang totoo? Malaki naman na po ako eh. Gusto ko pong malaman ng mga nangyari. Natahimik ang matandang babae. Naisip niya na lumalaki na at nagkakaisip na si Randy. Nagiging mapagtanong na ito. Kung anuman ang katotohanan, ay hindi niya na yon maitatago pa at maikukubli sa bata. Lola, gusto ko pong malaman mula sa inyo ang totoo. Saka, bakit po ba kayo nagalit sa pagpunta ko sa gubat? Dahil ayoko may masamang mangyari sa iyo, apo. Hindi ko kayang may isa pang mahal ko sa buhay ang mawawala sa gubat at hindi na makakabalik pa. Ang itay ko po ba ang sinasabi nyo? Natigilan si Lola Inga. Ibinisto na siya ng kanyang bibig. Nadulas siya at nasabi ng hindi inaasahan ang lihim na itinatago niya. Tatay ko po ba ang sinasabi nyo, Lola? Gusto ko pong malaman ng totoo mula po sa inyo, Lola. Para hindi na po ako magtanong kung kanino. Wala nang magagawa pa si Lola Inga. Nadulas na siya at nasabi na niya ang dahilan ng kanyang pag-aalala at takot. Marahil, tamang panahon na rin yun upang ganap na niyang ipaalam kay Randy ang buong katotohanan. Oo, apo. Ang itay mo nga ang tinutukoy ko. Nawala siya sa gubat dahil sa paghahanap sa usang may gintong sungay. Nais kasi niyang hulihin yon. Magkasama sila noon ni Gusting. Ipinagpatuloy ni Lola Inga ang pagkikwento kay Randy. Kaparehas na kaparehas yon ng mga kwento sa kanya ni Arvin na galing naman sa loloteroy ng kaibigan niya. Seryosong pinakinggan ni Randy ang bawat detalye ng mga sinasabi ng kanyang lola. Kung ganun po pala, may alam po si Mang Gusting tungkol sa itay ko. Ano nga ay ganon? Maaari nating malaman ang totoo kay Gusting. Kaya lamang, hindi na niya maalala ang lahat. Dahil nang magbalik si Gusting mula sa gubat, ay tulala siya. Para siyang mababaliw. At nang umayos ang kanyang kalagayan, ay wala na siyang maalala at maikwento. Bukod doon, ay naging masungit at magagalitin siya. Mas gusto niyang laging nag-iisa at umiiwas sa mga tao. Pero sabi niyo po, baka siya rin po ang aswang na umaatake sa atin, di ba? Oo, Randy, tama ka. At may kutob din ako na ang pagiging masamang nilalang niya ngayon ay may kinalaman sa nangyari sa kanila ng itay mo. Sana pala, pwede kong makausap si Mang Gusting. Wag na, apo. Wag na. Dahil wala kang makukuhang anumang impormasyon galing sa kanya. Kung naging aswang po si Mang Gusting pagkatapos niya po magtungo sa gubat, baka po, isang aswang na rin po si itay. Gaya nga ng nabanggit ko na sa iyo, walang nakaalam sa totoong nangyari. Samantala, nang magkita ang dalawang bata, ay kanilang napag-usapan ang mga lihim na kanilang nalaman. Halos magkapareho ang kwento ni Lolo Teroy at Lola Inga. Ganon din pala ang kwento sa'yo ng Lola Inga mo. Oo, Arvin, tol. Gusto ko talagang hanapin ang itay ko. Dapat magpaalam ka kasi ng maayos sa lola mo para hindi siya nag-aalala.
Pero ang iniisip ko lang ay kung papayagan niya ako. Yung minsan ngang nagpunta ako sa gubat galit na siya eh. Iba nun. At iba ngayon. Noon kasi, di pa niya nasasabi sa iyo ang totoo. Pero ngayon, ipinaalam niya na sa iyo ang tunay na nangyari sa itay Berting mo. Siguro, maiintindihan ka niya kung magplano kang pumunta doon. Sana nga, Arvin. Sana nga. Gusto ko na talagang makita ang itay ko, Arvin. Matatahimik lang ako at mabubuo ako kapag nakilala ko na siya. Pag pinayagan kang pumunta sa gubat, kung gusto mo, sabahan kita. Talaga, tol? Oo naman, magkaibigan tayo, di ba? Kaya dapat nagtutulungan tayo at nagdadamayan. Salamat, tol Arvin ah. Kaibigan talaga kita. Maaasahan ka kahit kailan. Oo naman, di ba? Sinasamahan nga kita sa kalokohan eh. Kaya handa rin kitang samahan sa paggawa ng mabuti, lalo na sa paghahanap sa tatay mo. Alam ko kasi na yun ang magpapasaya sa iyo kapag nakita mo na ang tatay mo. Oo naman, matagal na akong sabik na sabik kay tatay. Kaya nga ngayon may pagkakataon na pwedeng makasama ko na siya. Gagawin ko ang lahat, tol. Mula nang malaman ni Randy ang totoo tungkol sa tatay niya, ay hindi na siya mapalagay. Sa bawat araw na lumilipas, ay walang ibang nasa isip niya, kundi ang makita ang kanyang ama. Umaasa siya na buhay pa si Berting, kaya't bagamat may pangamba ay naglakas loob si Randy na magpaalam sa kanyang lola. Ay nako, alam ko darating ang pagkakataong ito, apo. At inaasahan ko na yon. Hindi po kasi ako matatahimik, Lola Inga. Naiintindihan kita, apo. Ibig po bang sabihin, Lola, papayagan niyo po ako para hanapin ko po sa gubat ang tatay ko? Oo, apo. Pumapayag na ako. Kahit alam kong hindi yon magiging madali. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Mag-iingat po ako. Maraming salamat po at naintindihan niyo po ako, Lola. Pagpayag na yon ni Lola Inga, ay agad na sinabi ni Randy kay Arvin. Tuwang-tuwa ang kanyang kaibigan. Minsan pa'y tiniyak ni Randy ang naging pangako nito. Oh, pumayag na ang lola ko. Sabi mo, sasamahan mo ko ah. Oo naman, may isang salita kaya ako, tol. Talaga ah? Wala nang bawian ah. Ang kulit mo naman. Paano kung hindi pumayag ang lolo Teryo mo? Papayag yun. Kung sakaling hindi, di gagawa ko ng paraan. Agad na sinabi ni Arvin sa kanyang lolo ang plano nilang dalawa ni Randy. Yun nga lang, malaking hindi ang naging sagot ni Lolo Teryo. Ayaw niyang sumama si Arvin sa pagtungo sa gubat. Gusto niyo na bang magpakamatay na dalawa, ha? Just kayong mga bata, ire. OA naman tong si Lolo. Patay ka agad. Hindi biro ang magtungo roon. Ang gubat na pupuntahan nyo ay puno ng hiwaga at kababalaghan. Lolo, wala po kaming gagawing masama ron. Alam ko naman yon. Pero hindi madali hanapin ng taong hindi nyo alam kung buhay pa o matagal na palang patay. Lolo, nangako po kasi ako sa kaibigan ko Ang pangako ay pwedeng sirain, Arvin. Saka para din sa kaligtasan mo ang iniisip ko. Suya talaga tong si Lolo. Wala sa ayos Aba, at ako pa ngayon ang wala sa ayos. Hindi mo talaga ako naiintindihan, Arvin. Gusto ko lang po talagang tulungan si Randy Alam ko naman yon, apo. Pero hindi niya kayang sagutin ang buhay mo. Yun ang dapat na inilalagay mo dyan sa kokote mo. Walang nagawa si Arvin. Kahit anong pakiusap niya sa kanyang lolo, ay maigpit ang pagtutol nito. Subalit hindi niya pwedeng biguin ang kanyang kaibigan. Umaasa ito na sasamahan niya. Kaya nga, nang magkita sila muli at tanungin siya ni Randy, ay nagsinungaling si Arvin. Sinabi niyang pumayag ang kanyang lolo, kaya tuwang-tuwa ang kanyang kaibigan. Kaya lang, may malaking problema si Arvin. Paano siya aalis ng bahay kapag patungo na sila sa gubat? Dahil wala nang atrasan pa ang plano ni Randy, kaya naghanda na ang bata
ng mga kailangan niyang dalhin. May baon na rin siyang pagkain para sa kanilang dalawa ni Arvin. 2 araw ang plano nilang manatili roon sa gubat. Bago pagganap na umalis si Randy patungo sa gubat, ay ipinaalam na rin ni Lola Inga ang mga bagay na dapat maunawaan at malaman ng kanyang apo sa pagtungo nito sa gubat. Ang usa na may gintong sungay, yun ang kailangan niyong makita roon, apo. Bakit po, Lola? Pinaniniwalaan na isang engkantado ang usa na yon at hindi siya pangkaraniwan. Posibleng siya ang magiging susi sa gagawin mong paghahanap sa iyong ama. Nagtungo siya roon para huliin ang usang may gintong sungay para sa inay mo na may malubhang sakit. Tapos, hindi na po siya nakabalik. Tama ka, apo. Hayaan niyo po, Lola Inga. Yung usa pong may gintong sungay, ang una ko pong hahanapin. Kailangan mo ang dobleng pag-iingat, apo. Dahil musmus lang si Randy, natutungo sa gubat para sa isang delikadong misyon. Kaya isang araw bago pa ito umalis, ay kinuha ni Lola Inga ang kwintas na ginamit niya nang makaharap niya ang aswang. Kunin mo ito, apo. Kailangan mo ito sa iyong pagpunta sa gubat. Tutulungan at gagabayan ka ng kwintas na ito. Ito rin ang magbibigay ng pambihirang lakas sa iyo. Ano po bang meron ng kwintas na ito, Lola? Hindi yan pangkaraniwang kwintas. Isa yang medalyon na nagtataglay ng mutya ng usa. Nakuha yan ng lolo mo nang may nahuli siyang usa sa pangangaso at inilagay niya sa isang medalyon. Kaya po pala kakaiba ang palawit ng kwintas, Lola. Hindi po katulad ng ibang medalyon. Sungay yan ng usa na may taglay na mutya. Kung dala lang sana ng itay mo ang medalyon nang magtungo siya sa gubat para mangaso at hanapin ng usang may gintong sungay, siguro ay nakabalik pa siya. Kaya lamang, nakalimutan itong dalhin ng tatay mo noon. Sa pagpunta ko po ngayon sa gubat na taglay ang medalyong ito, ibig po bang sabihin, mas ligtas po ako? Yun ang aking inaasahan, apo. Subalit kailangan mo pa rin mag-ingat at huwag makakalimot na tumawag sa nasa itaas para sa gabay at kaligtasan mo. Kinabukasan ay naghanda na si Randy sa pagtungo sa gubat. Nasa loob na ng kanyang bag ang mga kailangan. Ang tirador na lagi niyang dala ay nasa kanyang bewang. Nakasabit naman sa kanyang leeg ang medalyon na may mutya ng usa na ibinigay ng kanyang Lola Inga. Dadaan siya sa burol kung saan madalas nilang puntahan ng kaibigang si Arvin. Usapan nila na doon magkikita. Nang malapit na si Randy sa may burol, ay agad niyang natanaw ang kaibigan na kumakaway sa kanya. Kaya patakbo siyang lumapit kay Arvin. Tol! Tol, kanina ka pa ba dito? Hindi naman. Nauna lang ako sa'yo ng konting minuto. Buti naman nakarating ka kagad. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Gagawa ko ng paraan. Kasi parang biglang nag-alangan si Lolo na payagan ako eh. Naku, magagalit yun kapag nalaman niyang sumama ka sa akin. Hayaan mo na siya. Magpapaliwanag na lang ako pagbalik natin. Tol, salamat talaga ha. Wala yun. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Kaya kong tumupad sa akin pangako. Pagkasama ng naglakad ang magkaibigan, patungo sa kanilang pupuntahan, binabagtas na nila ang masukal na daan papasok sa kagubatan. Wala silang ideya kung ano ba ang naghihintay sa kanila sa loob ng gubat. Ang mahalaga sa dalawang bata ay gawin ang misyon sa lugar na kanilang pupuntahan. Samantala, dahil ilang oras nang hindi nakikita ni Lolo Terio ang apong si Arvin, kaya kinabahan na ito at nagkaroon ng pagdududa. Naisip kasi niya ang sinabi ng apo na sasamahan nito si Randy sa gubat para hanapin ang ama. Kaya nagtanong-tanong ito hanggang sa natiyak niya kung bakit nawawala ang kanyang apo. Subalit wala na siyang magagawa. Kasama na si Arvin sa misyon ni Randy. Ang tanging hiling na lamang ni Lolo Terio ay ang kaligtasan ng kanyang apo at ni Randy. Nakarating na sa pusod ng kagubatan ang dalawang bata.
Malayo na ang kanilang kinaroroonan, subalit wala sa kanilang muka ang pagod. Saglit silang naupo nang makakita ng dalawang malalaking bato. Di ba sabi mo, nakarating ka na dito na mag-isa, Randy? Oo, pero hindi dito, kundi hanggang dun lang sa bukana. Ibig mong sabihin, mas malayo na itong narating natin? Oo naman, ang ganda nitong gubat, di ba? Oo nga, saka ang lamig pala dito. Dahil sa mga puno, kaya malamig dito. Ang sabi mo, yung usang may gintong sungay ang kailangan nating makita, di ba? Yun ang sabi ng lola ko, kasi nga, makatutulong daw yun sa atin. Saan na nga, makita na natin yung kagad. Nag-uusap ang dalawang bata nang biglang may bumagsak sa kanilang harapan. Kaya napaigtad ang dalawa at napatihaya pa sila sa kanilang pagkakaupo. Isang sibat yun na mula sa kung saan. Hala, muntik na tayo dun, Arvin ah. Oo nga eh, saan kaya galing yan? Mukhang may ibang tao na nandito sa gubat ah. Oo nga tol, baka kung anong gawin sa atin. Ihanda natin ang ating tirador. Baka kalaban yun. Oo Arvin, oras na may gawin siya sa atin. Tsak, mabubukulan siya. Tara na, umalis na muna tayo dito. Tumayo na ang dalawang bata upang ipagpatuloy ang paglalakad. Kaya lang, may narinig silang kaluskos. May ibang tao nga. Nandito na sila sa paligid natin. Anong gagawin natin, tol? Mula sa masukal na damo ay lumitaw ang isang lalaki na nakasuot ng bahag at may dalang pana. Sa kanya marahil galing ang sibat na nakita nila kanina. Sa tingin nila ay isa itong katutubo. Huwag kayong kikilos sa masama! Itinaas ng dalawang bata ang kanilang dalawang kamay. Sino kayo? Paano kayo nakarating sa lugar na to? Hindi po kami masamang tao. Kaibigan po kami. Mababait po kami, Manong. Kung ganon, anong kailangan nyo sa gubat na to, ha, mga paslit? Meron po kaming hinahanap eh. Hinahanap po namin ang tatay ko. Matagal na po kasi siyang nawawala, Manong. Gusto ko na po siyang makita. Iba ang naging dating sa lalaki ng sinabi ni Randy. Tila may nasaling sa damdamin nito sa kanyang narinig. Ibig mo sabihin, nawawala ang tatay mo? Opo, Manong. Kaya sana po, matulungan niyo rin po kami. Bumaba na ang emosyon ng lalaki. Kung kanina'y tila galit ito nang makita ang dalawang bata. Ngayon ay awa na ang nararamdaman nito sa kanila. Hindi madali ang pakay nyo, lalo na sa lugar na ito. Isa pa, lubang mapanganib para sa gaya nyo. Mabuti pa sumama kayo sa akin. Po, saan niyo po kami dadalhin? Huwag kayong matakot, hindi rin ako masamang tao. Di ba sabi nyo, kailangan nyo ang tulong ko? Opo, Manong. Dahil nararamdaman po namin na malaki po ang may tutulong niyo sa amin. Kaya nga sumama kayo sa akin para meron din kayo mapagpapahingaan. Mukhang pagod na kayo at gutom na gutom. Nagkatinginan ang dalawang bata dahil totoo ang sinabi ng lalaki. Napapagod na rin sila at nagsisimula na rin kumalam ang kanilang bituka. Unang lumakad ang lalaki at sumunod sa kanya ang magkaibigan. Isinama ng lalaking katutubo sina Randy at Arvin sa tinutuluyan nito na isang kuweba. Ang loob nito ay natatanglawan ng siga na gawa sa kapirasong tela na ang dulo ay merong langis upang hindi mamatay ang apoy at magpatuloy sa pagbibigay ng liwanag. Inilabas ng lalaki ang pagkain. Tapang karne, lamang ugat at mga prutas ang inihanda sa kanila. Heto, kumain kayo. Ako nga pala si Camilo. Ako naman po si Randy at siya naman po ang kaibigan ko si Arvin. Kumusta po kayo, Mang Camilo? Ayos lang ako, Arvin. Sige na, kumain na kayo. At saka na lamang tayo mag-usap. Mas mainam na may laman ng inyong mga tiyan bago tayo magkwentuhan. Naging palagay ang loob ng dalawang bata dahil ramdam nila
na tila mabuting tao ang kanilang kaharap na si Camilo. Masarap ang tapang inihanda nito, kaya naparami ang kain ng magkaibigan. Samantala, hindi sanay si Lola Inga na nag-iisa, kaya lungkot na lungkot ang pakiramdam niya. Unang araw yun na wala ang kanyang apo. Alam niya, nadala ni Randy ang medalyon na may mutya ng usa. Subalit hindi pa rin maalis sa kanya ang mabahala at mag-alala. Subalit isang bagay ang kanyang inaasam sa pagtungo ng kanyang apo sa gubat. Nasa 10 taon nang nakalilipas mula nang mawala ang anak ko si Berting sa gubat na yon. Sana naman magkaroon na ng kasagutan ang katanungang matagal nang nasa isipan ko. Kung nasaan na nga ba ang aking anak, ang tatay ni Randy? Kung talagang buhay pa ito, sana naman ay magkita ang mag-ama. At kapag nangyari yon, labis yung ikatutuwa ng aking apo. Balikan natin ang kagubatan na kinaroroonan ni Randy. Dahil naging palagay na ang loob ng 2 bata kay Camilo, kaya naman nagawa na nilang sabihin ang iba pa nilang pakay sa gubat bukod sa paghahanap sa amang nawawala roon. Ang ibig niyong sabihin nais niyo ring makita ang usang may gintong sungay? Opo, Mang Camilo. Yun po ang sabi sa akin ng lola ko. Mapanganib ang bagay na yon, Randy. Maaari niyong ikapahamak. Ano po bang meron sa usang may gintong sungay, Mang Camilo? Marami ng mga ngaso ang nagtangka na hulihin yon. Lahat sila ay naging bigo. Kundi naman ay napapahamak sila. Nagkakaroon ng problema sa kanilang isipan ang sino mang magtangka na hulihin ito. Dahil po ba, engkantado po ang hayop na yon? Tama ka. Sinasabi na alaga ito ng isang makapangyarihang engkanto. Kaya kahit ako, hindi ko yun pinapangasang hulihin. Pero Mang Camilo, nakikita niyo po ba yun dito sa gubat? Yung usang may gintong sungay? Oo, at alam ko kung saan ito madalas makita. Doon sa batis, kung saan lagi itong umiinom ng tubig. Kung ganun po pala, matutulungan niyo po kami para makita po ang usang yun. Maaari kong ituro sa inyo. Subalit, hindi niyo ako maaasahan para tulungan kayong hulihin yun. Gaya ng sinabi ko, mapanganib yun. Kaya binabalaan ko kayo sa nais niyong gawin. Nagkatinginan sina Randy at Arvin. Alam nilang hindi biro at lalong hindi panakot ang babala ni Camilo sa kanila. Kaya nga lamang, isa yun sa dahilan ng kanilang pagtungo sa gubat. Sapagkat ayon kay Lola Inga, ay ang hayop na yon ang posibleng maging susi upang makita nila ang nawawalang ama ni Randy at malaman kung ito'y buhay pa. Kasalukuyang nag-uusap sina Camilo at ang 2 bata nang makarinig sila ng iba't ibang ungol at ingay galing sa labas ng kuweba. Napatayo si Camilo. Makikita sa kanya ang pagkataranta at pagkabahala. Hindi maaari. Nakarating na sila rito. Andito na ang mga halimaw. Ha? Ano pong halimaw, Mang Camilo? Ibig niyo sabihin, Mang Camilo, may halimaw dito sa gubat? Mga ligaw na hayop po ba sila? Hindi, Arvin. Sila ang umuubo sa mga hayop na narito sa kagubatan. Sinisira nila ang pagiging balanse ng gubat na ito. Ano po bang klaseng halimaw sila, Mang Camilo? Mga aswang. Mga aswang na nanganganlong dito sa kagubatan. May aswang din po dito? Oo, tama ka, Arvin. Sila mga aswang na dati nasa kapatagan. Subalit na mapatay ang kanilang mga kalahi, ay sila na lamang ang naiwan. Mas pinili nilang dito na manatili sa gubat. Ang kanilang mga binibiktima ay mga hayop. Hindi po ba kayo natatakot sa mga aswang? Sanay na ako sa kanila. Pero nag-iisa lang po kayo. Nasaan na nga po pala mga kasama nyo? Ang totoo'y palaisipan ng kanilang pagkawala. Isa-isa silang nawala, samantalang dumarami naman ang mga aswang. Baka po, pinatay ng mga aswang ang mga kalahi nyo. Walang makapagsabi kung pinatay nga sila.
Pero may ibang nagsasabi na mga aswang kaya sila dumadami dito sa gubat ay dahil sila mga nawawalang mga katutubo. Ibig niyo sabihin, naging aswang ang mga kalahi niyong katutubo, Mang Camilo? May nagsasabing ganun na nangyari, pero walang makapagpatunay. Saka hindi rin malinaw kung paano sila naging aswang. Nakakatakot pala dito, Randy. O hayan na, naduduwag ka na. Arvin, huwag kang mag-alala. May kakampi tayo. At hindi niya tayo pababayaan. Yun ang sinabi sa akin ng Lola Inga ko. Napatingin si Arvin sa kaibigan. Alam niyang ang tinutukoy ni Randy ay ang suot nitong medalyon na may mutya ng usa. Muli ay narinig nila ang pagkakaingay ng mga aswang na nasa labas ng yungib. Bakit nga po pala nandito yung mga aswang? Nalaman nila ang pagdating nyo. Naamoy nila ang mabango at sariwang dugo nyo. Lalo na't mga bata pa kayo. Naka! Patay! Tayo pala ang pakay ng mga aswang na yun. Pero huwag kayong mag-alala. Akong bahala sa inyo. Hindi ko kayo pababayaan. Bisita ko kayo. At hindi ako papayag na may gawing masama sa inyo mga aswang na yun. Tutulungan po namin kayo, Mang Camilo. Teka, Tol. Bakit kasama ako? Hindi ko sila kakayanin. Ikaw lang tong... Oo nga pala, no? Sige, kami na lang ni Mang Camilo ang haharap sa mga aswang. Sigurado ka ba, Randy? Kaya mong harapin ang mga aswang? Opo, Mang Camilo. Kayang-kaya po yan ang kaibigan ko. Maniwala po kayo. Halika, lalabas tayo ng kuweba. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nagagawa ang kanilang gusto. Sige po, sasamahan ko po kayo. Kunin mo to, Randy. Isang sibat na antalim ay may panlaban sa mga aswang. Ang bawat tamaan yan ay tiyak ang kamatayan dahil sa lasong nasa dulo ng sibat. Salamat po, Mang Camilo. Ang sa akin naman ay itong pana at busog. Ito ang sandata ko laban sa mga aswang. Naiwan sa loob ng kuweba si Arvin. Gusto sana niyang makatulong, pero gaya nga ng sinabi ni Mang Camilo, mapanganib ang mga aswang na yon. Baka kung mapaano lang siya, lalo na't wala siyang anumang agimat na magagamit. Hindi gaya ni Randy. Buo ang loob ni Randy na sumama kay Mang Camilo. Lumabas sila sa loob ng kuweba. Hawak ng katutubo ang sulo na kanilang tanglaw. Nanlaki ang mga mata ng bata nang makita ang napakaraming aswang na nakaabang malapit sa bukana ng yungib. Inihagis ni Mang Camilo ang dalang sulo sa mga aswang. Nabulabog ang mga ito, lumayo sa bukana ng yungib. Nagkanya-kanya ng iwas sa sulo na lumikha ng maliit na sunog nang mahulog yon sa damuhan. Ang pagkataranta ng mga aswang ay sinamantala naman ni Mang Camilo. Agad niyang pinakawalan ang sibat na nasa busog. Asintado ang taong katutubo. Sapul sa dibdib ang bawat aswang na tamaan. Sinugod naman ng ibang aswang si Randy dahil naglalaway sila nang maamoy ang sariwang dugo ng bata. Subalit hindi pumayag si Randy na maging biktima siya ng mga halimaw na yon. Hawak ang mahabang sibat ay isa-isa niyang pinatamaan sa iba't ibang bahagi ng katawan ng aswang na umatake sa kanya. Gaya ng sinabi ni Mang Camilo, ay agad na nahilo at bumubulagta ang bawat tamaan ng sibat. Mabisa nga ang lason na nasa dulo ng sibat na hawak ng bata. Nakita ng mga aswang ang pinsalang nilikha ni Mang Camilo at Randy sa kanilang grupo. Sapagkat marami kagad ang napatay at ang iba naman ay may malulubhang sugat, kung kaya umurong na ang iba sa kanila. Takot din silang tuluyang malipol. Nakita ni Arvin ang pagtatagumpay ni Randy laban sa mga kampon ng kadiliman. Sumunod siya nang lumabas si Randy, pero nagkubli sa may bukana ng yungib. Kaya napanood niya ang sagupaang nangyari. Kitang-kita niya ang kahusayan ni Mang Camilo at Randy sa pakikipaglaban sa mga aswang. Samantala, sa lugar na iniwanan ni Randy at Arvin, mula nang umalis ang mga ito, ay hindi makapagtulog si Lola Inga. Hindi niya maalis na di mabahala at mag-alala. Lagi niyang naiisip ang kanyang apo.
Habang nag-aalala ang matandang babae kay Randy, nakarinig siya ng kung anong ingay sa labas ng kanyang bahay. Kasunod ay ang pag-iingay ng kanyang mga alagang hayop na tila natatakot. Bumangon si Lola Inga. Kinuha ang isang kaputol na kahoy na nasa may pinto. Maaaring may kung anong hayop na gustong makialam sa kanyang mga alagang manok. Tuloy-tuloy itong lumabas ng bahay. Subalit bago pa siya makarating sa likod ng bahay upang tignan ang mga alagang hayop, ay humarang sa kanya ang isang nakakatakot na nilalang. Isang aswang yon na nanlilisik ang mata at nais siyang atakihin. Agad na ginamit ng matandang babae ang hawak na kahoy upang hatawin ang halimaw na nasa kanyang harapan. Subalit agad na nahawakan nito ang kamay ni Lola Inga. Kasunod ay isang malakas na suntok ang pinakawalan ng halimaw. Nawalan ng malay ang matandang babae. Nagising na lamang si Lola Inga na nasa loob siya ng isang lumang silid. Iginala ang kanyang paningin. Nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Nasa loob siya ng lumang bahay ni Mang Gusting. Sabi ko na nga ba, ikaw na hayop ka. Ikaw ang aswang. Ikaw ang halimaw. Matagal na, Inga. Matagal na. Anong kailangan mo sa akin? Bakit mo ako dinala rito sa mabaho at pangit mong bahay? Dahil sa atraso niyo sa akin. Lalo na ang apo mo. Nasaan siya? Hindi ko alam. Saka ano bang problema mo, Gusting? Kumuha lang ng mangga ang apo ko at ang kaibigan niya. Malaking bagay na ba sa iyo yun? Ang damot mo naman. Dahil sa lahat ng ayaw ko, ay yung ginugulo ako at pinagnanakawan. Napakalaki na talaga ng ipinagbago mo. Para wala kayong pinagsamahan ng anak ko si Berting na kaibigan mo. At baka nakakalimutan mo, si Randy ay anak ni Berting. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Bakit mo ako dinala rito? Para puntahan ka rito ng pasaway mong apo. Siya ang dapat kong parusahan. Kaya hihintayin kong hanapin ka niya. Hindi ba pwedeng patawarin mo na lang siya? Ikaw nga itong maraming atraso dahil sa pagiging aswang mo. Kapag nalaman ng mga tao rito ang tungkol sa'yo, hindi ka lang mapapalayas, kundi papatayin ka rin nila. Hindi nila malalaman kung hindi mo sasabihin. Saka isa pa, hindi naman ako nang bibiktima ng mga tao. Hayop ang aking kinakain. At yun ay ang mga alaga ko. Kaya wala ko na peperwisyo. Ngunit aswang ka pa rin. At kapag nagsawa ka sa mga hayop, baka tao na lapain mo. Kaya pakiusap, pakawalan mo na ako. At pangako, Gusting, tatahimik ako. Hindi ko sasabihin ang aking natuklasan tungkol sa'yo. Kailangan makaharap ko muna ang apo mo at ang kaibigan niya. Dahil sila ang may atraso sa akin. Samantala, sa gubat, lumipas na ang magdamag. Bagamat unang gabi yon ng dalawang bata na matutulog sa loob ng kuweba, ay naging maayos ang kanilang tulog. Nang magising sila, ay nakahanda na ang pagkain. Mga sariwang prutas at nilagang halamang ugat. Hindi sanay sa ganung pagkain ang dalawang bata, subalit kailangan nilang kumain upang may mailaman sila sa kanilang sikmura. Nang matapos mag-almusal, ay naghanda na sila upang simulan ang paghahanap sa usang may gintong sungay. Nangako sa kanila si Camilo na sasamahan silang ihatid sa lugar na kung saan ay maaaring makita ang naturang hayop. Doon sa lugar na madalas itong naglalagi upang uminom ng tubig. Gaya ng ipinangako ng katutubo, ay binagtas na nilang tatlo ang daan patungo sa lugar na sinasabi ni Camilo. Masukal ang daan, iba't ibang puno ang nakatanim, hanggang sa makarating sila sa tila maliit na batis na may napakalinaw na tubig. Tinatamaan ng sikat ng araw ang tubig, kaya ang kislap nito ay tila kumikislap na mga diamante. Hanggang dito na lamang ako, Randy, Arvin. Iiwan niyo na po kami, Mang Camilo. Sabi ko naman sa inyo, hindi madali ang ibig niyong mangyari. Isa pa, nag-iingat lang ako. Tol, paano to? Iiwan na tayo ni Mang Camilo.
Kung siya na matagal nang naninirahan dito sa gubat natatakot Paano na tayo? Arvin, nagtitiwala ako sa bigay ni Lola Inga. Alam ko na malalakas ang loob nyo. Ang sabi nyo nga, may gabay kayo at hindi pababayaan ng kung ano mang pinangahawakan nyo. Kaya hangad ko na lamang ay magtagumpay kayo magkaibigan. Maraming salamat po sa pagdadala niyo po sa amin dito. Sige, mag-iingat kayo. Umalis na si Camilo, bagamat nasa dibdib niya ang pagkabahala para sa magiging kapalaran ng dalawang bata. Wala na ang katutubo at tahimik na nag-aabang ang dalawang bata sa pagdating ng hayop na kanilang hinihintay. Tumindi ang sikat ng araw sa lugar na yon. Kitang-kita nila ang pagdating ng mga usa upang uminom sa batis. Tol, ayan na. May mga usa nang dumadating. Nauuhaw na sila. Oo nga tol, antabay lang tayo. Ginto ang sungay ng usang hinihintay natin. Dumating kaya yon, Tol? Sana naman, para hindi masayang ang oras natin. Kung makita natin yon, paano natin malalaman ang tungkol sa itay mo? Makakausap ba natin yung usa? Oo nga hindi ko rin alam tol. Malalaman natin yan. Kaya iahanda ko na rin tong suot kong medalyon. Nasa kanyang kaligtasan natin. Inaplos-haplos ni Randy ang suot na medalyon. Kasunod ay ang pag-usal ng ritual at paghingi rito ng tulong. Natapos ang paghihintay ng magkaibigan. Nang mag-alisan ang grupo ng mga usa na uminom sa batis, ay dumating ang kanina pa inaantabayanan ng dalawang bata. Kasama ang ilang usa, may kaba sa kanilang dibdib nang makita nila ang usang may gintong sungay. Randy! Randy, nakikita mo ba yun? Oo tol, wag kang maingay. Ang gara! Kakaiba nga pala talaga ang usang yan. Tignan mo ang sungay niya, Tol. Kumikislap sa sinag ng araw. Gintong-ginto nga. Saka parang nakikiramdam siya. Mukhang mailap. Anong gagawin natin? Paano natin yan mahuhuli? Hindi ko rin alam, Tol. Pero sabi ko nga sa'yo, nagtitiwala ako sa medalyong suot ko. Kung tiradorin mo kaya, asintayin mo sa may binti. Baka sakali kung tamaan mo, hindi siya makakatakbo. Kung di ko tamaan, Tol, baka matakot at tumakbong palayo. Pero bala na. Inihanda ni Randy ang kanyang tirador at ang batong pambala. Bago niya yun inilagay sa tirador, ay ikinuskus niya sa kanyang suot na medalyon, sabay bulong. Pinuntirya ni Randy ang usa. Hinila ng husto ang tirador, saka binitiwan yun. Tinamaan ng usang may gintong sungay. Bumagsak ito na tila hirap makatayo. Ayos! Sa pultol! Bumagsak ang usa! Halika! Puntahan natin! Nagsipagtakbuhan ng ibang usa na naroon. Natakot ang mga ito. Nagmamadaling lumapit ang dalawang bata sa usa. Nagpupumilit naman ang hayop na tinamaan ng bala ng tirador upang tumayo at tumakbo. Hirap ito pero pilit na hinihila ang paa. Bago pa tuluyang makalapit ang dalawang bata, ay nakalayo ang usa kahit nahihirapan. Naloko na! Matatakasan pa yata tayo! Sundan natin, Tol! Jack na hindi siya makakalayo! Pilay siya! Sinundan ng dalawang bata ang tumatakbong hayop. Kailangan nila itong mahuli dahil ayon sa kanyang Lola Inga, ito ang magiging susi upang malaman nila kung ano ba talaga ang nangyari sa kanyang ama. Paikot-ikot at kung saan nagsuot ang hinahabol na usa, kailangan hindi yun mawala sa kanilang paningin. Bilisan natin, Tol! Baka makalayo at hindi na natin makita! Oo, Randy! Andito lang ako sa likod mo! Baka papunta siya sa lugar kung nasan naroon ng itay ko at matagal nang nakakulong dito sa gubat. Teka! Parang biglang nawala yung nahabol nating usa, Tol! Huminto ang magkaibigan sa pagtakbo. Hindi na nila makita ang hinahabol na hayop. Anak ng usa naman oh! Asa na yun? Bakit biglang nawala? Nalintikan na! Mukhang nailigaw yata tayo! May narinig silang kaluskos sa lugar
kung saan may matataas na damo. Kasunod ay tila ingay at mahinang daing. Sinilip ng magkaibigan ang pinagmumulan ng kaluskos. Tol, ang usa! Nandito siya Oo nga no. Mukhang matindi ang pinsala sa binti niya. Nahihirapan siya tumakbo. Agad na kinuha ni Randy sa loob ng kanyang bag ang isang tali. Kailangan nilang talian ng usa upang hindi na ito makalayo pa. Gumawa ng buhol si Randy at nang tatalian niya yon ay umastang manunuwag ang hayop. Kaya napaurong si Randy. Tol, mukhang palaban siya. Hindi nga siya makakatayo, pero gusto naman niyang manuwag. Oo nga buti na lang nakaiwas ako. Kung hindi, tusok ako sa gintong sungay niya. Mag-iingat ka, Randy Huwag mong ilagay sa leg ang tali. Mahihirapan ka dahil delikado, baka suwagin ka niya. Kaya nga itong paa na lang ang tatalian ko. Ang mahalaga ay malagyan siya ng tali para hindi makalayo. Ipinasok ni Arvin sa paa ng usa ang ginawang buhol sa panali. Hinigpitan niya yon upang hindi na makatakas ang hayop. Ano na kayang gagawin natin? Hindi na siya makakalakad pa. Paano niya tayo madadala sa tamang lugar? Oo nga pala, no? Tol, ano kaya kung patayin na lang natin yan, tapos kunin natin ang kanyang sungay? Di ba ginto yan? Maibibenta natin yan ng mahal. Wag, tol. Hindi ko kayang patayin to. Naaawa ako. Ako nga rin Hindi ko kaya. Nasabi ko lang naman yun Pero marami ang gusto makahuli sa kanya dahil sa taglay niyang sungay. Pero bakit hindi sila nagtatagumpay na huliin ng hayop na to? Pero tayo, nahuli natin. Talaga may taglay nga na galing ang suot ko medalyon. Natulungan niya tayo. Napansin ni Arvin ang pagliliwanag ng medalyon na suot ni Randy. Nagbibigay ito ng nagkukulay asul na liwanag. Tol, ano nangyayari dyan sa suot mo? Hala, hindi ko rin alam bakit nangyayari to sa suot ko medalyon. Parang gustong kumawala na medalyon. Ibig umalis sa pagkakasuot sa leg ko. Dahil sa ipinapakitang galaw ng medalyon, ay inalis yun ni Randy sa kanyang leeg. Nang hawakan niya yon, ay biglang lumutang sa hangin. Nagulat ang dalawang bata, naguguluhan at nakakaramdam ng kaba sa mga mangyayari. Subalit pinigilan nila ang kanilang sarili na matakot. Ang nakalutang na medalyon ay gumalaw, patungo sa usa na nangihina at hirap tumayo. Pumulupot ang kwintas sa gintong sungay ng usa. Lalo pang nagbigay ng nakakasilaw na liwanag. Napaurong ang magkaibigan na puno ng pagtataka. Habang nababalot ng nakasisilaw na liwanag ang usang may gintong sungay, ay unti-unti nilang nakita ang tila pagbabago sa naturang hayop. Ang imahe ng pagiging hayop ay unti-unting nawawala at napalitan yon ng kakaibang imahe. Katulad ng imahe ng isang tao, hanggang sa tuluyang mawala ang liwanag. Ang naiwan ay anyo ng isang tao, isang lalaki na walang saplot ang katawan at walang malay. Gulat na nagkatinginan ang dalawang bata sa pambihirang pangyayari na yon. Saglit pa ay nagkamalay ang naturang lalaki. Makikita sa muka ang pagkamanga. Nakatingin siya sa dalawang bata. Salamat. Maraming salamat sa inyo mga bata. Tinulungan niyo akong makatakas sa sumpa. Hindi ko alam kung paano niyo yun nagawa. Nakatitig ang dalawang bata sa lalaking nasa kanilang harapan. Hindi pa rin sila makapaniwala sa mga nangyari. Ang kaninang usa na may gintong sungay ay naging isang tao. Tol, sino kaya siya? Tao pala ang usang may gintong sungay. Hoy, tol! Ba't nakatulala ka riyan? Ngayon ka lang ba nakakita ng lalaking hubad? Arvin! Tol, ano nangyayari sa'yo? Bakit naiiyak ka yata? Siya ang hinahanap natin. Siya ang tatay ko. Ha? Sigurado ka, tol? Sandali. Ano bang sinasabi nitong kaibigan mo? Ako ang tatay niya? Na po si Randy.
Lola niya po si Lola Inga. Hindi agad nakapagsalita ang lalaki. Saglit itong natulala. Kasunod ay ang biglang pagtulo ng luha sa mga mata. Saka biglang niyakap si Randy. Gumanti na rin ng yakap ang bata. Randy! Randy, anak ko! Randy! Hindi ko inaasahan na magkikita pa tayo uli. Akala ko habang buhay na ako makukulong sa sumpa at hindi na makakabalik sa pagiging tao. Mahigpit ang yakap ni Randy sa kanyang ama. Walang tigil sa pagtulo ang luha ng bata. Puno ng kasiyahan ang kanyang puso dahil nakita niya at nayakap ang ama na kay tagal niyang pinanabikang makita. Nakatingin lang si Arvin sa pangyayaring yon na nagsimula na ring mangilid ang luha sa mga mata. Dama niya ang kasiyahan ng kaibigan at yun ay kasiyahan na rin niya. Nang pumayapa na ang emosyon, kumuha ng isang t-shirt si Randy sa loob ng kanyang bag. Ibinigay yon sa kanyang ama. Dahil maliit ang t-shirt, hindi ito kasya sa tatay ni Randy, kaya't ginamit na lang yun upang takpan ang maselang parte ng katawan ni Berting. Dahil malaking katanungan sa dalawang bata ang tungkol sa pangyayaring kanilang nakita, kaya naitanong nito kay Berting kung paano siya naging usa na may gintong sungay. Ang sino mang makakahuli sa usa na may gintong sungay ay mapapasailalim sa sumpa. Nalilipat ang sumpa sa taong huhuli dito. Siya ang magiging usa. Mananatili siyang nakakulong sa katawan ng hayop hanggang may darating na taong magkaka-interes na hulihin ito. Yun ang nangyari sa akin dahil pinagtangkaan kong hulihin ng usa upang ipagbili ang sungay upang maipagamot ang nanay mo. Kaya nga lamang, kamalasan na nangyari at hindi na ako nakabalik pa, Randy. Matagal na pong patay si inay. Maliit pa po ako nun. Wala ka pang 1 taon nang maglaho ko dito sa gubat. Pero teka, paanong nakabalik ako sa pagiging tao? Kayo ba ang umuli sa usa? Bakit hindi tumalab sa inyong sumpa? Hindi kayo naging usa. Dahil po dito sa aking medalyon, itay. Ang medalyon na may mutya ng usa na ipinadala po sa akin ni Lola Inga. Maraming salamat. Sa pamamagitan mo, anak, natapos ang sumpa at natigil na ang paglipat nito. Wala na ang usang may gintong sungay na may panganib na dala. Hindi na magpapatuloy ang sumpa ng engkantado. Nagkabisa pala ang medalyon na dala ko, itay. Maraming salamat sa iyo, anak. Siguro sadyang isinilang ka para maging kasangkapan upang tapusin ang sumpa at mailigtas ako. Grabe, tol. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari. Parang palabas lang yun sa TV, ah. Mabuti pa umalis na tayo dito. Saka, tsak na naghihintay na rin sa atin si Mang Camilo sa pagbabalik natin. Masayang nilisan ni Randy ang lugar kung saan naging saksi sa mahiwagang pangyayari. Malapit na sila sa kuweba sa tirahan ni Camilo nang makita niya na maraming katutubo ang naroon. Agad ay nakita sila ng lalaki. Nagtagumpay kayo! Opo, Mang Camilo. Buhay po ang tatay ni Randy. Kasama na po namin siya. Masaya ako para sa inyo. Malaking bagay ang inyong nagawa. Hindi mo lang nailigtas ang itay mo sa sumpa, kundi naibalik mo rin sa dating pagkatao ang mga kalahi kong katutubo. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin? Saka, saan po galing ang mga kasama niyo rito? Sila ang mga aswang, Randy. Nagbalik na sila sa dati nilang anyo. Nawala na rin ang sumpa sa kanila. Hindi lang pala ang tatay mo na iligtas natin, Randy. Pati na mga kalahi ni Mang Camilo. Tama ka, Arvin. Kaya walang pagsidlan ng kasiyahan ng mga kalahi ko. Maraming salamat sa inyo. Masaya rin ako para sa iyo, Randy, dahil nagkita na uli kayo ng itay mo. Randy, hulog kayo ng langit dito sa amin. Samantala, nagpupuyos pa rin ang galit ni Lola Inga dahil ikinulong siya ni Mang Gusting. Lumilikha siya ng ingay gamit ang kanyang mga kamay at paa. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng lumang silid. Pumasok si Mang Gusting. Nasa mukha ng lalaki ang pagtataka. Nakakunot pa ang noo nito.
Aling Inga? Aba, Aling Inga, ano pong ginagawa niyo rito? Ano bang klaseng tanong yan? Sira ulo ka ba? Ikaw ang nagdala sa akin dito sa mabaho mong bahay. Dahil gusto mong gantian ng apo ko, buwisit ka. Aba, hindi ko po alam ang sinasabi niyo, Aling Inga. Saka, para bang matagal na akong nawala. Hindi ko may paliwanag, Aling Inga. Kumusta pala ang kaibigan ko si Berting? Matagal na kaming hindi nagkikita. Napatanga at naging palaisipan sa matandang babae ang mga sinabi ni Mang Gusting. Wala na rin sa karakter nito ang magagalitin. Naisip niya ang apong si Randy. Marahil ay may kinalaman ang mga naging pagbabago ni Mang Gusting sa nangyari sa lakad ng kanyang apo. Positibo ang nasa isip ni Lola Inga. Kung totoo man, nakagagawan ko kung bakit ka narito, Aling Inga. Abay, pasensya na po kayo. Pero wala talaga akong maalala. Pakiramdam ko kasi galing ako sa mahabang pagtulog. Abay, teka. Tara na po. Sasamahan ko po kayo lumabas para makauwi na. Hindi na nagtanong pa si Lola Inga. Nauunawaan niya ang mga nangyari kay Mang Gusting. Bumalik na ito sa dating ugali. Malaki nga ang kinalaman ng pagbabago nito sa resulta ng naging lakad ni Randy. Yun ang nasa isip ng matandang babae. Samantala, nagpapahinga si Lola Inga nang makarinig siya ng pamilyar na boses. Boses yon ng apong si Randy. Nagbalik na ito mula sa gubat. Agad ay kasiyahan ang naramdaman niya dahil ligtas na nakabalik ang kanyang apo. Wala na noon si Arvin at umuwi na sa kanilang bahay. Magpapaliwanag na lang siya sa kanyang lolo Teroy. Sinalubong ni Lola Inga ang apo, subalit napahinto siya nang makita si Randy at ang kasama nito. Hindi makapaniwala ang matanda. Nanginginig ang katawan. Agad ay umagos ang luha sa mga mata ni Lola Inga habang nakatitig sa kasama ng kanyang apo. Kasunod noon ay ang malakas na pag-iyak na puno ng kasiyahan. Niyakap niya ang anak na si Berting. Ang anak ko! Salamat sa Diyos! Salamat at ligtas ka, anak! Nagbalik ka na! Apo, maraming salamat! Salamat at nailigtas mo ang itay mo! Inay, napakabuti po ng Panginoon. Pinayagan niyang makabalik pa ako. Tama ka anak. Dahil palagi kong hinihiling sa Panginoon na magkita tayong muli. At hindi niya ako binigo, anak ko. Magkakasama na po ulit tayo, Inay. Mabubuo na po ang pamilya natin. At hindi na po tayo maghihiwalay. Yun na marahil ang pinakamasayang sandali sa buhay ni Randy. Ang mabuo ang kanilang pamilya. Wala man ang kanyang ina, pero kung nasaan man ito, ay tiyak na masaya yon para sa kanila. Puno man ng iba't ibang pagsubok ang ating buhay, lahat ng ito ay kayang malampasan. Iwala na sa dakong huli, may liwanag na nag-aabang pagkatapos ng pinagdaanang kadiliman.